sobra yung kanilang emotion at pagkadismaya sa bangag na Pangulo dahil nga kung titignan mo yung former President Marcos Sr. ay binigyan ng dignidad o ng dissenting burial ni Pangulong Duterte, pero yung kanyang anak na si Marcos Jr. ay talagang napakasakit sa amin, sa atin ng mga sumuporta kay Pangulong Duterte. Bigla na lang ikinidnap o talagang nakipagsabuatan sa banyaga. Yun po, hanggang ngayon, yun ang pinag-uusapan namin dito. Every time na pumunta ako sa ICC, ganun kagalit at kasakit ang nararamdaman ng ating mga kababayan from all over the world na pumupunta dito. So, but again, sa kabila ng kalungkutan, hello, naku, di ako makalakas ng boses kasi nasa tram kami. And I hope maliwanag ako dyan. And Jay, and Mar, and Sir Jay, kumusta po kayo? Mabuti naman. At nandito pa rin po ako sa The Hague, sa the Netherlands. At mangungumusta muna tayo. Ano ba ang dyan nung pagdating mo sa The Hague, Netherlands? Kamusta naman yung ating mga kababayan? At mga nakakausap mo every now and then, kasi balita ko, hindi lang taga-Netherlands yung mga Pilipinong dyan eh. Kumbaga parang galing pa sa iba't ibang bansa, galing sa iba't ibang bansa dyan po sa Europa. Ano naman yung mga naririnig mo na mga chika nila? No, nakakausap niyo po habang sila po ay nasa labas lang ng ICC? Well, sobrang overwhelming support kay PRRD at sa ating bansang Pilipinas, sa mga taong hindi lang galing sa Europa, galing sa Middle East. Meron ako nakausap sa Dubai, New York, America, Japan, and may China actually ako nakausap. So, sobra pong nakaka-believe at talagang yung pagmamahal nila sa atin, Pangulong Duterte. At dahil kaya nila sinuportahan ang Pangulong Duterte o lumipad sila papunta dito sa The Hague, sa Netherlands, dahil sa mga natamo ng kanilang pamilya na naramdaman na pagbabago talaga at pagbaba ng krimen ng panahon ni Pangulong Duterte. More on ganun yung mga common statements or mga testimonial ng ating mga kababayan na wala silang, hindi sila dalawang isip o nag-atubili na lumipad papunta dito to show support sa ating former president at sa ating inang bayan. Yan, nakikita ko yung video, grabe po yan. Like around 6,000 or more people from different places of the world, Filipino and even non-Filipinos. So talagang ramdam mo yung kanilang pag-ibig sa bayan. Hindi po namin ininda yung init dyan. Ang karamihan sa amin dyan na sunburn dahil medyo ang ganda ng panahon nung time na yan. So actually I was very emotional, no? Nung nakita ko yung mga tao na talagang sobra yung kanilang emotion at pagkadismaya sa bangag na Pangulo dahil nga kung titignan mo yung former President Marcos Sr. ay binigyan ng dignidad o ng dissenting burial ni Pangulong Duterte, pero yung kanyang anak na si Marcos Jr. ay talagang napakasakit sa amin, sa atin ng mga sumuporta kay Pangulong Duterte. Bigla na lang ikinidnap o talagang nakipagsabuatan sa banyaga. Yun po, hanggang ngayon, yun ang pinag-uusapan namin dito. Every time na pumunta ako sa ICC, ganun kagalit at kasakit ang nararamdaman ng ating mga kababayan from all over the world na pumupunta dito. So, but again, sa kabila ng kalungkutan, nag-celebrate naman kami ng birthday na talagang parang may sabi nga ni Vice President Sara,
kung mayroon man magandang naidulot itong pag-abduct nila kay Pangulong Duterte, yung nag-gain siya ng more good and bonding relationship sa kanyang kapatid at kay Pangulong Duterte. It's the same thing with us na mga Filipinos all over the world. Ako, I gained friends. Ang dami nag-i-invite sa akin, sa amin na mag-picnic o kumain sa bahay nila. Actually, may isang kababayan tayo sa I think that sa Zealand, si Hazel, na talagang inimbita kami ni Spoke Sider. Okay. So talaga pong kahit malungkot yung nangyari, yung mga Pilipino dito nagbuklod-buklod at nagpamalas ng tunay na pag-ibig sa bayan at of course sa former President Duterte na nakita nila, natikman ng kanilang mga pamilya ang kaalwanan ng buhay at ang security at yung mga pagpasok pa lang sa airport, yun din ang airport natin, yun din ang mga hinaing ng OFW na ngayon pagbalik nila balot na naman yung kanilang mga bagay. Diba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang nagkaroon sila ng peace of mind. So yun yung mga common, Admar, Sir Jay, and MJ na pinag-uusapan namin dito. Opo, bago lang magtanong si Manong Jay at si MJ, ano naman ang masasabi mo? Kasi sabi mo nga na personally, nandyan ka noong celebration sa kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos sasabihin lang ng isang police official na konti lang naman yan sila, may ingay lang sa social media. Kung matatanda nyo, nag-special coverage din nga ang SMNA doon para makita Luzon, Visayas at Mindanao yung ginawang pag-support nila kay former President Rodrigo Duterte. Even before pa, after noong mailipad ang dating Pangulo, kaliwat kanan na ng mga pagtitipon, lumabas ang taong bayan. Tapos sasabihin lang na kukunti lang naman yan sila, mainayin lang sila sa social media at marami pa ring mga Pilipino di umano ang sumusuporta sa naging hakbang ng gobyerno. Maharlika. I don't know kung sino yung police official na yun, but kung sino man siya po ay isang napakalaking sinungaling dahil hindi po magsisinungaling ang mga live videos. Hindi lang po sa The Hague, sa Canada, Amerika, Middle East, Asia, diba? Sa Japan, halos lahat ng mga Pilipino nagtipon-tipon ang different parts of the world. Actually, ang dami kong invitation, May Belgium invitation ako, may Croatia, mayroong UK na hindi ko napuntahan kasi hindi naman din kadali ganun mag-travel. Yung pagtitipon, milyong Pilipino na pagsama-samahin mo yun, iba't ibang bahagi ng bansa. Well, anong expect natin? Talaga namang ang promotor at pasimuno ng kasinungalingan ay ang Marcos Vangag administration. Manong Jay? Actually, gusto ko lang tanong kay Maharlika, ang impression niya, although nabanggit na yun, Kasi ako, 6 na taon akong kasama sa Hatid Saya. Yung pagdalo sa ibang Filipino community all over the world. Ngayon ako nakakita, Claire, na ganun karaming Pilipino na hindi lang galing sa isang lugar, from all over Europe, from all over the world, na talagang gumastos sa sarili. Yes. I think nung nagkamali yung gobyerno, they miscalculated. Akala nila, yes, nung napatapon na nila si Mr. Duterte sa labas ng Pilipinas, okay na. Ang pagkakamali nila, lalong lumakas yung Duterte at in fact today, yung presidente ng Hungary, yung pinuno ng Hungary, declared already na maalis na sila sa ICC. No? Mm-hmm. Sir Jay, actually, hindi talaga na-foresee ng Marcos administration yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Pinatunayan lang nila na talagang mahal ng karamihang Pilipino ang Pangulong Duterte. First time, I believe, in the history of the world na may isang former president na sinelebrar ang kanyang birthday sa iba't ibang panig ng mundo, even nakakatuwa nga kung babantayan pa lang ito. At Reyna yata, walang ganun. Wala. Nag-celebrate yun. Yeah. At saka,
Yes. Ngayon lang ako Yun, nakakita. talagang very. Go ahead, please. Go ahead, sir. Go ahead. Hindi, ang sinasabi ko nga, ako, ang tagal ko ng almost 50 years ako sa broadcast industry, maging sa print, no? Ngayon lang ako nakakita na ang buong Times Square na puno ng Pilipino, shouting to the whole world, yung sa center of commerce and industry and business in the world, na Yes. ganun na kamahal. Yung dating presidente, hindi yung incumbent president. Yes, Sir Jay. Actually, nakakaano hanggang ngayon habang nag-uusap tayo. Yan. So mukhang medyo may mga dead spot lang kaming nadadaanan. So anyway, gusto ko lang pong sabihin kasi unstable yung signal natin. Gusto ko lang sabihin sa mga mamamayang Pilipino, saan man po kayong sulok ng mundo, maraming salamat sa lahat ng mga nag-participate. Pero wag po tayong tumigil sa mga gatherings, sa mga picnic from different parts of the world. Ipakita natin ang tunay na pagmamahal natin sa bayan dahil alam ko lahat tayo, yung ating layunin ay talagang magkaroon tayo ng drug-free na bansa at corruption-free or bangag-free. So wag po ninyong tigilan ang pagsi-celebrate. Tomorrow, Mhm.